Mapagpalang araw mga kahabi. So nais ko lamang pong i-share kung saan lugar or bansa na legal mag-alaga ng mga bird species na hindi na kailangan ng mga dokumento sa DNR. So nais ko pong i-share sa inyo kung saan lugar ito. So para ma-aware din tayo kung bakit sa Pilipinas ay napakahigpit sa pag-aalaga ng mga endangered species. Alam natin na meron silang reason. Pero bakit dito sa lugar na to, bakit sa bansang ito ay legal ang pag-aalaga ng mga bird species kahit yung mga endangered, exotic birds, animal ay hindi na kinakailangan ng dokumento. So, tara, let's go. Ayos ko pong i-share. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Let's go! So, mga kahabi, magwo-walking muna tayo at meron tayong aalamin dito sa bansang Bahrain. Itong ibon, no, mga kahabi, kung makikita mo, napakalayang gumagala dito sa city ng Bahrain. So, hindi sila pinapakailaman, malaya po sila. Ito yung tinatawag na zebra dove. Sa Tagalog ay bato-bato. Sa Cebuano, tinatawag din itong kurukutok sa salitang Cebuano. So, sa atin mga kahabi, ito ay endangered na, itong bato-bato. Pero dito ay malaya po sila na nakakalipad, nakakagala at hindi po mailap sa tao. Ito naman mga kahabi, so habang naglalakad tayo, ito yung mga tinatawag na domesticated birds na lahat ng bansa ay meron po nito. Ito yung mga kalapate. So ito po ay walang may nagmamay-ari o kahit may napapakain nito. So meron pang pusang dumudumi. So ito meron lang nagbibigay ng pagkain, pero ito po ay mga gala o yung mga wild dito sa city na meron namang mga nagpapakain kasi likas naman dito sa mga lokal na nagpapakain sila ng mga ganitong uri na mga kahabi. Meron dito nag-aalaga ng lovebirds o yung agapornis fisheries, ngunit hindi na kailangan ng dokumento o yung legal papers. So legal po yung pag-aalaga nila dito ng mga ibon. So tsaka harmless sila sa mga ibon dito. Hindi nila pinapakialaman, malaya lang nagliliparan dito at hindi nila itinataboy. So yun po ang kinagandahan sa lugar na to. So nais kong i-share sa inyo mga kahabi. So meron tayong nakausap na taga Bahraini o yung lokal dito sa bansang Bahrain. So ayaw niya lang magpa-video for safety reason. So hindi ko naman sila pinilit, ngunit napaunlakan tayong magtanong. So nais ko rin kung sabi ko kung papaintulutan tayong mabidyohan yung kanyang aviary. So wala naman daw problema na videohan yan, ngunit hindi lang siya magpapakita sa video natin. So nais ko pong itong i-share sa inyo, ito mga kahabi, ang kanyang colony breeding na parakeet, lovebirds at meron pang African lovebirds. Ayan po yung kanyang setup mga kahabi, napakaganda, nasa tabing kalsada lamang at up and down pa. Ang ganda ng setup. So, natanong ko kung kinakailangan pa ng document or legal papers para sa pag-aalaga nito. Sabi niya, hindi naman at wala naman silang ginagawang mga dokumento para sa permit ng ganitong uri ng ibon. Although, nabili lang nila ito sa pet shop at ngunit hindi naman sila kini-question or hinahanapan ng mga dokumento sa pag-aalaga ng ibon. So napakatagal na raw nito na cages or colony or aviary ay wala naman daw pumupunta sa kanya na tawag nito taga-gobyerno o taga-government para questionin or hingian ng legal papers. So ibig sabihin ay legal po ang pag-aalaga dito sa bansang Bahrain ng ganitong uri. Ngunit mayroon din may nagsabi rin sa atin na ini-export daw ito na mula sa China, sa Malaysia
at saka sa Thailand yung mga ganitong uri ng ibon. Ngunit meron din mga local dito or lokal na mga bareni na nagbi-breed na rin ng ganito. So meron din tayong makakausap mamaya na pet shop owner kung saan nila na-avail or na kukuha yung mga mga tinitinda nila na mga endangered na mga species. So hindi na natin matatawag na endangered species dito sa bansang Bahrain. So napakaganda at napaka-presko pa ng setup dito. Yan mo, may upuan, nasa parking area lang. So katabi ito ng building. So siguro pag may mga kliyente or mga tao na titingin dito ay merong upuan, merong silungan. So napaka-presko at napakasarap tumambay dito. So napakaganda rito mga kahabi. May upuan, pwede mag-relax. Tapos maririnig mo yung mga huni ng ibon, napakaganda. So habang nagkakape, ang ganda. Ang gandang pagmasdan pag ganito yung setup mo. Tapos yung mga kahabi, ibang ibon, naglalaro lang sila. So hindi sila maiilap masyado. Hindi tulad sa atin na napakalayo pa lang binabaril na, tinitirador. Napakaganda ng setup nito kahabi. Ang ganda. Ito yung gusto ko rin gayahin. Colony breeding sila. Merong pinches, merong Bargerigar, merong African lovebirds. So halo-halo na sila. So colony breeding, ito kung tawagin. Yan ang colony breeding aviary. Ang ganda na setup, may mga halaman. Talagang presko. So yun mga kabi, sharing ko lang sa inyo. Napakaganda. So yung aviary mga kahabi ay nasa tabi lang ng kalsada at ng building. Yung building na to, ito ay isang gym na fitness hub gym. So ito yung establishmento ng mga fitness o yung mga nag-gym at meron ditong aviary sa tabi nila. So siguro pag gusto mag-relax ay tatambay rito ay napaka maganda nga naman sa environment at saka sa kapaligiran kung merong ganito aviary sa atin. Yan naman mga kahabi, nasa gilid lang ng kalsada. Mahaba ito mga kahabi. Siguro mga 15 feet ang haba nito. Tapos sa 2-story pa. Ang ganda nito, meron siyang daan lang papunta sa taas. Ibig sabihin, yung second floor, meron siyang flooring mga kahabi. Tapos sa gilid lang yung nandun sa taas. So, hindi lahat makakalipad sa taas hanggat hindi nakakadaan doon sa parang hagdan. Pero hindi naman siya hagdan. Parang meron siyang tube na aakyatan. So, yun po mga kahabi. So mga kahabi, meron pa tayong isang pupuntahan. Ito yung The Pet House. So ito po isang pet shop. So magtatanong din tayo kung kailangan pa bang may dokumento sa pagbili ng species dito sa bansang Bahrain. Kung or legal na ba yung pag-aalaga kahit walang papers. So para may comparison tayo sa pag-aalaga sa Pilipinas at sa pag-aalaga dito sa ibang bansa. So yun naman po naman ang ating hangarin na makakuha lang din ng idea. So papasok po tayo sa loob para tingnan kung ano yung mga species na makikita natin at yung mga binibenta. So meron sila ritong GCC or yung green cheek conure. Merong kakatail, ayan, lutino na mga kakatail. So meron pa ritong albino kakatail. Meron ding anong tawag nyo, gray lutino ba yan? Meron pang African lovebirds na Albs 1. So ito po yung pet shop. Ang pangalan ay The Pet House. So merong lorikit. So napakagandang kulay pala nito sa personal. This one, the last price is 130. Oh, 130, yes. Indian ringneck. This is normal color. This one African. No, this one? This one African parrot. African? African mitu. This one different from Indian ringneck? This one Indian.
But same, no? No, different. Ah, small one. This one, yeah. A This small one, no? male is small, but this kind of Indian and Pakistani parent. And I have one of another. Ah. Hapkakatil. I have here blue parrot. Oh, we can see, madam. Indian ringneck. This one African ringneck blue. African. Ringneck blue. Okay, nice one. No? So yung pinakita sa atin ni Madam yung kanyang pang-out na African ringneck. So ngayon ko lang narinig at ngayon ko lang nakita din personal. So yun po yung African ringneck na green at yung African ringneck na blue. So pinakita niya po sa akin. Sunod talakayin natin kung ano yung pinagkaiba ng African ringneck at ng Indian ringneck. So tuloy po tayo dito sa atin. So ito po yung kanyang mga available dito sa The Pet House dito po sa Gudaybia sa Bansang Bahrain. So sa mga kababayan natin na malapit dito sa Gudaybia ay pwede niyo pong pasyalan itong The Pet House. So marami po tayo mga variety na mga bird species na mapagpipilian kung kayo po ay nahihilig mag-alaga ng mga ganitong uri ng mga species. So meron siyang mga Lutino, African Grey Parrot na Alps 1. And we are, take care for this all parent. This one can, yes, this I take baby from here, and this one, and another also I take baby. This one all can. So napaunlakan tayo ng may-ari ng pet shop na taga Pakistani na madam. So respeto na lang ay ayaw niya rin magpakita ng kanyang muka sa kanilang culture ay nire-respeto natin yan. So binigyan naman tayo ng pagpapaliwanag kung saan nila nakukuha yung mga species na to. Yung iba raw na i-import nila galing from China, galing from Thailand, at yung iba ay dito na sa lokal. Meron daw mga lokal na nagbi-breed na. So meron din sila mga accessories na mga tinitinda rito. At mayroong mga feeds, mga cages, mga toys. So lahat na po ng mga accessories ay ma-avail nyo dito sa kanilang The Pet House. So yun, in-explain ni Madam sa atin yung mga accessories, mga presyo, kung magkano. So maganda naman. Siyempre, ibang presyo sa atin at iba rin yung presyo dito. Medyo may kamahalan nga lang dito. So yung mga feeds nila ay balot-balot na. Merong half kilo, may 1 kilo. Yan po, may mga toys. At meron din kasi sila rito aquarium. So meron silang pang feeds para sa mga isda. So aquarium at saka birds, mga fish and birds ang kanilang tinitinda rito. So napakaganda. So meron din tayo na daanan habang naglalakad tayo. Ito naman yung African Grey Parrot. So nasa tabing kalsada lang din to. So yung may-ari nandyan din ay nagtanong din tayo. So hindi na lang natin binidyo para respeto na lang din sa kanya. Pero tinanong ko kung kailangan pa ng legal paper sa pag-aalagaan ng ganitong uri ng species. Sabi niya wala na. Basta binibili lang ito at libre na ang pag-aalaga. So wala na mga documents. So yung alaga niya ay African Grey Parrot ay running to 3 years old na raw ito. So bata pa. So nagpasalamat tayo at napalakan tayo sa kanyang mga sagot. At habang naglalakad tayo, nagwo-walking ay napakasarap dito. At meron tayo mga napapansin dito ng mga wild birds na gumagala lang dito. So yun nakikita nyo, meron tayong wild birds na naman nakita. Hindi ko lang alam kung anong uri ng species ito. So maraming po salamat sa inyong mga suporta, mga kahabi. So nandito po tayo sa Bansang Bahrain bilang isang OFW. So dalawa na po yung ating pinagkakabalahan.
isang buhay mag-ibon at isang buhay OFW. So ganun pa man, bilang isang OFW ay patuloy pa rin tayo magbabahagi ng kaalaman patungkol po sa pag-aalaga ng ng mga ibon at ang mga talakayan regarding po sa buhay mag-ibon. So habang naglalakad tayo ay meron na naman tayong napansin na mga ibon na lumilipad dito sa city. So hinayaan lang ito at meron din tayo mga napansin na mga domesticated birds na naman muli na mga kalapate na nanginginain dito sa damuhan. So yun po muna ang topic natin mga kahabi, kung saang lugar ang legal ang pag-aalaga, kung saang bansa. Ito po ay sa bansang Bahrain. So legal po ang pag-aalaga ng mga birds species dito. So hindi na kinakailangan ng mga dokumento para mapahintulutan tayo mag-alaga at magparami ng mga species dito sa bansang Bahrain. So kung nagustuhan nyo ito mga kahabi, ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga ganitong uri ng mga species, sa mga patakaran ng mga nanunungkulan kung saan man tayo bansa or saan man tayong lugar na natili. Kung sa Pilipinas ay merong alituntunin, merong batas na RA 9147 ay sundin po natin dahil nasa bansa po tayo ng Pilipinas. Ngunit kung sa ibang bansa, kung nasa ibang bansa naman tayo at meron din sila mga policy or mga walang policy, ay napakainam at masarap din sa pakiramdam. So yun lang po muna mga kahabi. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.